Ayun, magandang araw Pilipinas, magandang araw po sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay. Pagpaumanhinan nyo na nga po pala ang inyong pong abang lingkod dahil ito pong nakaraan ay wala po tayong masyadong upload dahil mayroon po tayong trabaho. Sa kasalukuyan, nandito po tayo sa North Luzon Expressway, northbound po itong ating tinatahak at yun nga, nagkapalad po tayo na makabiyahe sa lugar na ito dahil meron po tayong lakad, no? Ngayon po ay araw ng Huwebes, ikatatlumpu araw sa buwan ng Mayo 2024. At maya po ng konti ay ibabahagi ko po sa inyo yung pong ongoing construction po nung nadaanan po natin kanina sa southbound po yan. Dito po sa Candaba Viaduct. Samantala ay naisingit ko lamang po itong biyahe natin pa north dahil nakita nyo naman napakaganda po ng view. Tsaka bihira nga po tayong magawi sa lugar na ito. Samantala ay nun po tayo ay pabalik na ay ito na po yung ating footage. Ito nga po yung southbound naman ng NLEX at maya po ng kaunti dyan sa una-unahan makikita po natin sa bandang kaliwa yun pong ongoing construction ito pong Candaba Viaduct o mas kilala sa tawag na Pulilan Apalit Bridge. Ito po ay may habang 5 kilometro, mayroon po itong 6 na linya, 3 magkabila, north and south. At ito po, noon pong ito ay kabubukas pa lamang noong 1976, ay ito po nga po pala ang pinakamahabang tulay dito sa atin sa buong Pilipinas. No, kala ko joke lang po yan dahil marami tayong narinig na mga biro o jokes na yun nga daw po yung pinakamahabang tulay dahil magmula ng dyan sa Bulacan, ang tawag sa itlog ay itlog pa lang, ngunit pagdating po ng Pampanga ay ebon na. Pero totoo nga po pala. Kaya lang po sa ngayon, nung mabuksan po yung CCLEX, no? Dyan po sa Cebu, yung Cebu-Cordoba Link Expressway, ay naging pangalawa na lamang po ito. Dahil ang CCLEX ay may haba pong 8.9 kilometers, napakahaba po niyan. At yan po palagay ko ang pinakamagandang tulay sa ngayon. Ito pong nakita nyong tarpaulin sa kaliwa ay yan na nga po yung nagpapabatid sa mga motorista at sa mga kababayan po natin na mayroon nga pong ongoing na construction nito pong third viaduct nito pong Candaba, no? At mayroon po itong halagang 7.89 billion pesos project cost. At ang target po nito ng completion ay sa Nobyembre, ito pong taong kasalukuyan. So malapit-lapit na po yan, abangan po natin yan. At pagka daw ito po ay natapos na, ay ang padadaanin dyan sa lane na yan ay yung mga class 3 o yung mga mabibigat. Kagaya po niyang ating nasa bandang kanan, yung 10-wheelers at saka mga trailer truck. Ang distansya po ng mga pier heads po nito ay 20 meters yung pong kanyang pagitan, ano? At suportado daw po yan ng 2 columns at saka ng 2 board piles. Kasi nga po, swamp po yung ilalim at saka yung banda roon palayan. Kaya medyo malambot po yung lupa niyan. So, kailangan ng mas matibay na pundasyon para sa tulay na ito. At isa pa para daw po mabawasan yung loads nitong magkabilang itong luma ng to, no?
Kaya dyan po padadaanin yung mga mabibigat na sasakyan. Sa kasalukuyan, ang speed limit po dito ay naglalaro lamang sa 40 to 60 kilometers per hour. Ngunit sabi po ng pamunuan ng SLEX, pagka ito ay natapos na, ay magiging 60 to 80 kilometers per hour na po ang i-allowed na speed limit dito sa tulay. Nakakatuwa po dahil maging dito nga po sa bahagi ng norte o bahagi ng Bulacan at saka Pampanga, mayroon din pong mga ongoing na project pala, no? Hindi lang dyan sa bandang south. Marami din po pala dito. Isa nga po itong ginagawang viaduct, third viaduct dito nga po sa Candaba, no? Napakalaking alwan po niyan at laking karagdagan, laking kabawasan sa traffic na naidudulot ng, lalo na pagka mga holiday seasons, ano po, nararanasan naman po ng mga taga-norte yan. Ito pong nasa bandang kaliwa natin, meron na siyang mga pier heads, oh. Indication po yan na maaari na po yung lagyan ng mga girders, then pwede na po yung sementuhin at latagan na ng espalto, no? Yun nga po, kagaya nga po nung ating nabasa, ang targeted completion date daw po niyan ay by November this year, 2024. Opo. Dito naman po sa bahagi ito sa left side, kung inyong mapapansin ay tila samentado na, no? Ito po yung naunang nagawa. Maganda na, oh. So aabangan po natin yan kapag tayo inagawi uli rito. Kung ito pong bakod na ito na nasa gitna ay aalisin, no? Dahil medyo sagabal siya. Saka para mas maaliwalas yung biyahe dito ba, no? So siguro hanggang dito na lang po muna yung pong ating naibahagi sa inyo ngayong araw. Ito nga po Candaba third viaduct dito po sa bahagi ng Bulacan sa Pampanga. Sa mga ngayon lang napagawi, huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ito po muli si Kabayong Alex, lagi nagpapaalala. Ingat po tayo. See you po on my next vlog. Hasta la, bye-bye.